O yan, ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, welcome po sa aming ika-29th episode ng Salamat PBBM. As usual, maganda na naman ang pag-uusapan natin ngayong gabi at talagang credible na balita at impormasyon ang malalaman nyo rito sa aming tatlo. Bago tayo magsimula, ako po pala si Palerista at eto may kasama tayo nagbabalik. Magandang di alam kung sino mo nasabi. Ayun, nagbabalik tayo. Magandang gabi po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, medyo na-miss natin yung last week. Sayang, dito sana si Secretary Larry Gadon eh. Pero, bobo, ka naman ganun eh. Boba! Anyway, maganda po yung discussion natin ngayong araw. I-comment po yung... okay po ba yung audio natin? Clear ba? Comment yes or no. At nasa ang lokasyon po kayo. Ilagay nyo yan dyan sa comment section. Mamaya, isa-shoutout po natin yan. Magandang gabi mga kayayam. Parang na-miss ko bigla tong studio na to. Parang kanina pag-akyat ko dito, parang iba na? Ang tagal na hindi tayo nag-podcast eh. No? Pero ang na-miss lang pala natin si Joe, no? Dahil hindi nakapag-podcast last time. Thank you. Mga kayayam, paki-share lang po ang aming podcast ngayon para mas... maganda ang aming magiging usapan at para mas maraming makaalam ng aming mga ibabalita sa inyo at pag-uusapan. Po, at paki-comment ka kung okay ba yung mga audio namin. Okay ba yung itsura namin? Ito, walang filter to. Bahala na si Batman. Gwapo naman. Gwapo kinalabasan. Ako, nagkakap ako. Pasensya na po kasi blondie yung buko. Ba't kasi nagpa-blondie? Hindi ko nga alam eh. Patay na pare. Patay na. Kasi si PBBM pa rin ang presidente. Ano pala yun? Palpak yun na rin. Palpak yung ginawa sa buko eh. Pero okay, magkalala, patay na po. So yeah, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, mga ka-BBM yan. Ika-29th episode namin ngayon ha. As usual, napakabilis ang panahon. Ilang tulog na lang. Pasko na. At wala kaming bonus dito ha. Kasi ito ay talagang parang nagpaparinig ka. Para may bonus pa sa akin. May matanggap kang bonus. Talaga kaso alam naman natin wala talaga. So ito, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga nangyari nitong mga nagdaang araw na alam naman natin na mainit na talagang viral yung mga pag-uusapan natin ngayon para relate lahat ng mga kababayan natin lalong-lalo na yung mga OFW. So wag na natin patagalin. Etong sinasabing Kiko Barsaga, nasuspindi na. Nabigyan na. Karma. Nabigyan na ng final na boto. Nasuspindi na ng 60 days. Marami nagsasabi, dapat hindi lang daw suspindi. Dapat tanggalin daw, na? diretso tanggal na to kasi wala rin naman daw talagang silbi to. Sa Kongreso, kumbaga, nagpapaligsahan sila ni Pulong sa patagalan ng walang ipapasang batas. Walang naipapal na bill. Tambay lang. Kumbaga, kompetensya sila ni Pulong dyan. Pati yung dalawang Duterte ba, may na-file na rin ba? Wala pa. Parang nagpapalaki lang ng mga itlog sa kamara eh, no? Yun ang tayong standard ngayon sa Kongreso eh. Ha? Kasi yun ang pinakawalang naipasang batas. Yun ang maingay. Sikat. Pero hero yun ha. Hero sa mga dilis yun. Ipagtatanggol pa nila yun. Kasi yun ang tinitingala nila. Yun na nga problema. So eto, pakita lang natin yung boto. Baba mo, Mark. Yan. Yung bumoto para masuspindi etong si Kiko ay 249 na mga kongresista. Wow, dami. Oo. 249. At mayroong 5 na hindi bumoto at ang boto nila ay huwag isuspindi si Kiko Barsaga. At ang nag-abstain yung mga nangangarap ng magandang landasin sa susunod, 11. Anong basa nyo dyan sa botohan na yan? Para sa akin, from kong miyaw-miyaw, kong tapang to kong tiklop eh. Kung bura ng post. Tubiklop eh. No? Pinigyan siya ng 24 hours ng Kongreso para burahin ng mga hindi magagandang post. No? Kaya binura din niya. So, natatakot din pala matanggal sa Kongreso. Ikaw ba naman? Nagpakahirap kang mga panya. Nagbuka kang engot sa kampanya, mag-meow-meow, tapos matatanggal ka lang. Okay lang suspende kung matanggal ka. Pero pa-victim ngayon ha. Yun na nga. Doon po tayo wag maniwala no, na sinasabi niya noodles na lang kanyang kakainin. Sus Mariosa. Sinabi niya yan, sinabi. Noodles saka hindi na siya hindi na siya makakapagbayad sa kanyang
tinitirhan. Kasi walang sahod. Oo, walang Kasama sahod. ng suspension walang sahod syempre, yan. dapat walang Naniwala sahod. ka naman. Hindi nga. kaya nga sinasabi ko sa ating mga kababayan, okay na nagpapaniwala sa mga kabiktim. Drama lang yan. Na drama. Si Sara Duterte nagsalita din dyan patungkol sa pagkakasuspend ni Miao Miao. Sabi niya, pag maingay ka, pag critical ka sa gobyerno, yan ang isusukli sa'yo ng gobyerno. So parang pinapatahimik na naman ng gobyerno ito si Kong Miao Miao dahil maingay against the Hindi po totoo yan kasi kung tutusin, mas maingay pa yung si Baste dyan. Diba? Ano nangyari kay Baste? Ayun, pahiyang-pahiya kasi pinagtatawanan ngayon ng mga Pilipino dahil binabantaan niya yung mga durugista raw doon sa Davao City at saka yung mga pusher, pinagbabantaan niya, pinagtatawanan siya ng mga Pinoy kasi sabi ng mga Pilipino, 39 years na kayo dyan. Hindi pa pala nawala yung droga dyan. Sabi nyo, galit kayo. Bakit meron pa? Saka, di ba, si Kong Pulong Duterte din naman, maraming sinasabi at hindi rin pumapasok o ba't hindi tinatanggal o ba't hindi sinususpend. Ibig sabihin, hindi pa kasi niya nare-reach yung level ng na-reach na Miao Miao. Na kanyang pagsasalita na beyond yung freedom of expression or freedom of speech na karapatan. Si Kong Miao Miao kasi talagang na-reach niya na yung sukdulan. Wala raw. Pagiging irresponsible pagdating sa kanyang karapatan. Ang justification ay disorderly behavior. Correct. No? Yan ang ebidensya talagang hindi gumagamit ang utak na nagagamit ka. Diba? Yung sa kagustuhan mo maging bida sa mata ng mga dilis na yan, suspindi ko ngayon na pagtatawanan ka ng mga Pilipino. Okay lang, at least pinagtatanggol siya ng mga dilis ngayon. Kahit pagtanggol ka, kung noodles naman kakainin mo. Kunya-kunya lang. Alam mo ba, mga kabayan ito pagkasuspindi dito ni Kong Miao, gaya ng pinapalabas ng mga dilis na personal daw to na galing kay PBBM, kasi dahil maingay daw to si Miao Miao, batikos ng batikos kay PBBM, kaya pinasuspindi daw ni PBBM. Wala pong katotohanan niya, mga kababayan, nasuspindi si Miao Miao dahil binabastos niya yung mga kasama niya mismo na mga congressman doon sa plenary kinakantahan ng para exact. Kakopya ba exact na binanggit sa kanyang ang sinasite ng committee dyan, kasi doon sa mga ginagawa ni Kiko Barsaga, posibleng mag-cause yan ng pagkasira ng institusyon. Yung sinasabi na inflammatory yung mga post niya at may tendency na makasira sa buong institusyon ng House of Representatives. At mawalan ng tiwala ang tao yung distrust, sa institusyon. titindi yung distrust doon sa institusyon. Kaya dapat matigil na yan. Tama naman yun. Kasi, buti kung totoo po kasi sinasabi ni Kong Miao Miao, no? Karamihan, no? Siguro sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. Di ba? Kasi kung walang mali, exaggerate about it, no? Sa out of 10, 11 yung mali. So, hindi na tama yun. Tama. At saka itong nangyari kay Miao Miao, maraming matitinuan dito na mga kongresista na alam naman natin na kung bumatikos, talagang, minsan talagang below the belt na rin. Itong nangyari kay Miao Miao, first time ba to? Na nasuspende? Na congressman? Hindi, si Teves din. Si Teves din nasuspended. Iba naman yun. Si Teves suspended, tas na-expel. Na-expel eventually. At sa tingin ko, pwede expel na rin si Kong Miao Miao. Palagay ko kapag hindi pa siya umayos. Kaya nag-delete yan. Hindi, sabi naman niya, susunod. hindi matipipigil ng kahit suspindi ang paglaban ko para sa kabubuti ng mga Pilipino. Nasa sa kanya na yun. Mga DDS naniwala, mga tanga-tanga talaga Ang maganda doon sa pagkakasuspende ni Miao Miao, may mga grupo na nananawagan na isunod na si Bato de la Rosa. Kasi si Bato, sumasahod na walang ginagawa. Ang masaklap, di ba, naapektuhan yung budget deliberation. Hindi man lang nagpaalam kay Tito Sen. So sinasabi ng grupo ng mga guro, isuspendehin nyo na rin yan. May mga vloggers na yellow pink na gustong mag-file ng petition sa Senado para i-suspend nga or expel si Bato. Which is Senator Bato. Dapat naman talaga kasi isipin mo yung mga kawawa natin mga manggagawa. Pag walang pasok, no work, no pay. Kayo dito, sir, pag may pasok kayo, at pag wala kayong pasok, walang bayad. Di ba? Ganun din dapat yung mga senador natin, mga kongresista natin na pinapasahuran natin. Dapat kapag hindi sila pumasok, walang sahod. Kaya dapat tanggal na. Kasi biruin mo, ilang linggo na siyang absent, mag-iisang buwan na. Simula na mag-resume yung Senado, hindi mo na nakitang pumasok yan Si Bato. November 11, wala na pasok-pasok, no? Wala na. So hanggang ngayon, mag-isang buwan na pala. Mag-isang buwan na. Ang masaklap dyan, yung trabaho niya na supposedly, kasi siya yung sponsor ng mga uniformed agencies. Hindi niya na naipagtanggol yung budget. Yung mga sarili niyang committee
na dapat siya ang nag-sponsor sa budget deliberation sa plenary, hindi niya pinasukan. Kaya nga nagalit si Tito Sen. Senate President Tito Soto eh. Ang problema niyan, paano yung mga staff niya? Ano yun? May bayad din May yun. bayad yun. Oh, grabe. Tuloy-tuloy Hindi yan. naman pwedeng wala. Di ba parang- Dahil una-una, di kasalanan ng mga taong to na hindi pumapasok yung kanilang boss. Grabe, parang lugi talaga yung mga ordinaryo natin mga kababayan na no work, no pay. Pero yan, hindi Tapos ito, yan. DDS. mag-isang buwan ng absent, may sahod pa rin. Kaya nga gusto ko Diba? sumali eh. Nag-comment din nga ako. Hindi, doon tama lang yun. Nag-aalok na kung sino gusto sumama sa pagpapile ng petition Oh, sa sama Senado. tayo. Kaya gusto kong sumama din doon. Sama tayo para... Sige, maganda yan. Ang sigurado lang rito nawala yung tapang ni Bato. Tumiklop. Kasi sabi niyang, sige ka lang ngal, Mr. Trillanes. Ngayon, Oo. sige lang sa tiklop, tago-tago. Make my day. Hindi, saka yung Oo. sinasabi niya na gusto ko samahan si Digong at alagaan. Oo nga. Nasaan na yun? O, ano na? Wala. Iba na ata yung alagaan. Joke lang, kayo naman, di na kayo mabiro. Ang nakakaawa rito, yung Sabi mga... nga kahit sinabi ni Trillanes, di ko naman mabiro eh. Hindi, alam mo nakakaawa rito, yung mga aso nila. Yung mga dilis ng mga aso nila. Oh. Hirap na hirap ipagtanggol si Bato. Grabe ka naman sa aso. Hindi, saka paano may pagtatanggol yun? Di ba Paano may pagtatanggol? Wala pa talaga yung warrant of arrest. Wala pang nakakakita na may warrant of arrest talaga. Sinabi lang ni Boying Rimulya. Pero kahit sinabi ni Boying Rimulya, hanggang ngayon wala pang nagpapakita ng Ganun siya kaduwag? Nagtatago na. Paano mo pagtatanggol yung ganun tao? Ganun siya kaduwag. Samantalang noon, nung wala pang nababalitang warrant of arrest, kung makapagyabang Tapang. Make my day. Hey, bakit Trillanes ako papapuso sa akin? Kapag inaresto si Bato, sasama ako. Ayan, no comment na yung isang senador eh. Kasi alam niyo po ano mangyayari. Kasi si Digong may reason pa yan. Out of humanitarian consideration yung kalusugan niya. Si Bato, mahirap naman yan. Bata-bata pa yan. Bata-bata pa Light yan. of 6 pa lang yata Hindi na yan. pwedeng idahilan na masakit yung leg niya. Oo. Di ba? Lumulog pa nga sa drum na puno ng yelo. Correct. Walang dahilan. Mabubulok siya doon sa ICC. Oo, kasi kung tutusin, mahirap rin talaga makulong. Lalo na sa iba. Dito nga, mahirap eh. Sa ibang bansa pa kaya, na hindi mo makikita araw-araw yung pamilya mo. Kung dito nga, makulong ka, pwede kang dalawin araw-araw, linggo-linggo, doon. Paano na? Mga ka-BBM, kaya alam niyo kung bakit natatakot siyang maaresto? Kasi po ang average na resolution ng kaso sa ICC is around 8 years. Oh, matagal-tagal. Si Digong, ano pa lang to? March 6 months pa lang halos, mahigit 6 months pa lang, no? So may bubunuin pa mahigit 7 taon yan. At dahil sa kalusugan niya, posibleng, gaya na sinasabi natin in the past, posibleng doon na siya abutan ng kanyang kamatayan. Si Bato, medyo bata-bata pa. So, kung mawawalan siya ng 8 taon, medyo mabigat yun. Matatapos na yung pinaka-peak ng kanyang career, no? Especially as senator, hindi pa siya napapalaya. Ang problema kasi dito, sinasabi niya sa hearing, hindi ako membro ng DDS, hindi ako membro ng mga ganyan. Sabi ni Duterte, eto, membro to, Yun, kuwang ebidensya na naman yun. siya. Magagalit naman si Roque. Diba? Tapos sabi, kapag inaresto ka, ako ituro mo. Bato, ako ituro mo. Problema, paano ituturo? Nauna na. At Diba? tuluyan siya. Naalala ko isa sa dahilan niya kung bakit ayaw niya makulong sa ICC kasi hindi na raw siya madadalaw ng kanyang mga apo. Totoo yun. Totoo. Mahirap, kaya nga sabi natin, mga kababayan, mahirap pumanig sa kasamaan. Mahirap gumawa ng mga kasalanan, ng mga kagaguhan na hindi mo kayang panindigan. Nagmumukha ka ngayon tanga, pinagtatawanan ka ngayon ng mga Pilipino dahil hindi mo mapanindigan yung mga pinagsasabi mong katapangan ng mga nakaraang araw. Correct. Diba? Ewan ko kung style talaga sa politika yan. Yung magsasalita ka ng mga soundbites. Pwede. O optics lang. Si Zaldi ko, ganyan din eh. O, di ba? Tapos later on, babawiin mo or iba yung papakita mong kilos. O ganyan style ni Zaldi ko, di ba? Sabi niya kay Sara, si Sara, winaldas yung confidential funds. Ibalik niya yung pera sa bayan. Ang dami interviews to, no? Later on, siya pala yung nag-cam-cam ng napakaraking halaga. Pag-usapan ba natin yung mga overpriced? Hindi. Alex? Mike? Hindi, no? Overpriced. Ay, sige, natin mamaya yan. Sige natin mamaya yan. Bago tayo pumunta sa pangalawang topic natin, basa muna tayo comment. Ang dami natin viewers, 296. 286 viewers. Salamat, maraming salamat sa inyo. Ito sabi ni Mark Mapa, isama nyo na si Robin Hood. Tama nga yan. Si Robin Hood, okay. Sige, si Sep Josh, mga ka-BBM, pakikalampagin nyo nga yung COMELEC. Hanggang ngayon, wala pa rin silang resulta sa SOSE ni
Marcoleta, baka nagkabayaran na. O ano? Anong nangyari dyan? 10 days yata yan eh. 10 Ako days papagdating ko, papasalamatan ko. Kanina ko pa nakikita na may bumabati sa akin ng happy birthday. Maraming salamat Ay, po. pala. Lalo na yung libo-libong nag-comment sa mga post ko. No? Kada post ko na lang about mga bumabating mga kaibigan nating mga magagaling na politiko, binabati nila ako. Kaya libo-libo yung nakabati sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. May DDS. Ito, lagi nagko-comment itong sige. Ana Batalya. Ang mga propagandista ng bulok na gobyerno. Wow! Big word! Ito alam ko na troll yan eh. Kasi pagkaka-post ko, one minute, andyan agad yung comment niya. Ang bilis mag-comment. Ibig sabihin, sa dami kong post, nakabang na agad siya. Pagbigyan na natin mga ganyan. Kasi kumikita yan sa 20 pesos per comment eh. Wala siya mapapakain sa pamilya niya, magugutom pamilya niya kapag di nakapag-comment ng marami. Yang si Ana marami. Totoo yan mga trolls sa gaya. Tapos sabi ni Gilan Neb, naubos na ang mga Duterte Black at minority sa Senado. Tama yan, totoo yan. Paano yan pag nabuhay yung impeachment next year? Ay, wala. Talagang matutuloy yan ang kanilang... Si Bato, wala na yan. Kung si Bongo, sumunod na maaresto. Tapos hindi malayo kasi sinasabi 'di ba sa ICC, yung mga co-perpetrators na lalapit na susunod na yan. Si Villanueva, si Jinggoy. 'Di ba? Malapit-lapit na rin yung mga yan. Kaya nga kinakabahan na yung mga yan. Kopi. Raymond Cuevas sabi, Sir Kopi, ano po pa salubong mo? Ay, natunaw kasi mahaba yung biyahe eh. Natunaw yung mga... natunaw yung mga chocolates eh. Mainit sa Pilipinas eh. So ito mga kabayan, dito tayo sa isang magandang pag-usapan na mainit-init to ha. Etong 8 contractors na may mga kasong plunder, graft, bribery at conflict of interest laban sa 8 kongresista sa ombudsman. Pwede bang pangalanan yung 8? Pwede pangalanan natin. Basa Diyo, maliit. Basa. Contractors, ito po, sige, isa-isahin po natin yan. Kabilang po yung pinapakasuhan po sa ombudsman, no? Actually, na-file ito, no? Si Zaldico ng FS Co-Builder Supply. Si Edwin Garjola, trending din po yan ng isang araw dahil sa napakaraming ari-arian sa iba't ibang bansa, no? Si James Ang Jr., kasama din po si Journey Nisay, Agustina Pancho ng Bulacan, si Francisco... Teka. Sabihin mo yung mga party list nila para hindi na iboboto sa susunod. Ito, tandaan yung mga party list. Take two. Zaldico. Alam niyo naman yan. Ako, Bicol. Si Edwin Garjola, Construction Worker Solidarity, biruin mo yun. Si James Ang, Uswag Ilonggo. Ilonggo dyan. Si Journey Nisay ng Pusong Pinoy. Si Agustina Pancho ng Bulacan. Si Joseph Lara ng Cagayan. Francisco Matugas ng Surigao del Norte. Noel Rivera ng Tarlac. So, 3 yung party list dyan. Party list. 1, 2, 3. Tatlo. Tapos mga district representatives. 5 na yung mga district. Ang gandun kay... si Zaldico pre kasama. Jeremy Nisay, Jeremy Nisay. Apat. Hindi, ano yun? Ako Bicol. Uswag Ilonggo. Pusong Pinoy. Construction worker. Tama. So yung style nila talaga, party list talaga, kailangan makapasok ka talaga sa kongreso. Kasi yung mga nakakapasok sa party list, puro bilyonaryo po talaga yan. Pera po talagang ginagamit yan. Kaya kapag nakapasok po sila, kailangan po nilang bawiin yung bilyon-bilyon nilang nagagastos. O hindi man bilyon, daan-daan milyon nilang nagagastos para manalo ng party list. No? Kaya dyan ako sa party list, walang katiwa-tiwala talaga eh. Dahil it doesn't represent yung talagang marginalized sector ng ating society. Huwag na tayo lumayo. Kay Diwata pa lang eh. Di ba? Anong pala party siya? Vendors party list. Hindi naman siya yung pinaka-nominee ron eh. Yung nominee ron, mayaman eh. Sobrang yaman. Di ba? Pero vendors yung dinadala. Kaya kanina na... Dapat magtayo rin tayo ng party list eh. Ano naman? Guapings party list. At least totoo. Di ba? No filter. Di ba? Yes. Iboboto niyo ba? Iboboto niyo ba kami pagtayo kayo party list? Guapings party list. Guapings party list. Bakit kayo mga kayayang? Sino gusto sumama? Yung mga vloggers na nakikinig sa atin, Guapings party list. Seriously, mga ka-BBM, seriously. Itong si Senator Bam Aquino, nag-file, kung di ako nagkakamali kahapon o kanina, ng bill to amend our party list system. Para talagang dapat dati pa yan. High time na talagang baguhin yan. In fact, hindi lang yung party list law pati na yung yung buong constitution natin. Dapat baguhin na yan. Kasi saka naman nakita, itong 8 contractor pala na to ay 1,301 pala ang projects
mula pa noong 2016, sino pa presidente dyan? Hindi si Digong PBBM, yan, Hindi si PBBM, 2016 hanggang 2024. 1,300 ang nakuha nilang mga proyekto na nagkakahalaga ng 92.28 billion simula nung administrasyon ni Tatay Digong. So, 8 ano pa lang yan. Grabe. 8 contractor. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Si PBBM dyan, 1.5 years lang administrasyon ni PBBM dyan. Si Digong, 6 na taon. Pero may nakadiscover ba ng kalokohan na yan ng mga contractors during the administration of Digong? Wala. Hindi. Na-discover. Hindi nila Na-discover, no, binalita ni Digong yan sa isa sa kanya mga press con or speeches. Pati itong si Greco Belgica, naglabas din ng press release tungkol dyan. Pero anong nangyari? Wala. Zero. Wala man lang nakasuhan. Tinulugan. Pero kung magyabang yan si Ugaling Kanal, ngayon yabang, no? Akala mo. Sino si Ugaling Kanal? Si Greco? Si Greco Belgica. Napa-high blood ko naman. Nung nakaraan, nandito ka, high blood na nga. Pag nababagay ka talaga, nababatrip talaga ako. Bakit pag nababagay si Kasi Greco? kung makapagsalita, akala mo, tapang. Akala mo marami na pakulong. Ugaling nung panahon nila di ba? Wala ka na pakulong. Di ba? Walang napakulong. Kaya pag para automatic pag nabanggit pa lang yung pangalan, matik yung kaya pala trigger mo pre. Yung reaction di ba? Uy, si Greco. Ay, Kanal. So, balik tayo rito Si sa'yo? Yolo? Si Melo Yap. Asan? Sama daw si Melo Yap, comment. Sama ako sa party list nyo. Yan. Sasama natin yan. Port Dominica na. Gwapin din yan, sama natin. Ayan. Mga kababayan, inulit natin Etong 8 contractor na to, 1,300 yung nakuha nilang proyekto sa gobyerno. Halagang 92 billion pesos. At yan yung hinahabol ngayon ng mga Pilipino sa kanila na dapat naniniwala maraming Pilipino na maibalik dyan sa atin. Gaya ng ibang mga kontratista na nagbabalik na nung kanilang mga ninakaw. Kaso etong mga congressman na to, talagang matitigas talaga pagmumuka. Sa investigasyon, tanggin pa ng tanggi. Ayaw. Sabagay, sino ba naman ang naka-livestream? Kaso? Diba? Wala talagang umaamin. Kaso ang ebidensya ay hindi magsasalita. Sisinungaling. Yung ginawa nila mga flood control, ng mga substandard, ng mga ghost project, kung mayroon hindi magsisinungaling yung mga yon. Kaya dito, magka-leche-leche, 8 congressman na matanggal, swerte, paano kayo papalit dyan? Hindi paano ipapalit sa distrito nila? Usually may nagte-take over. Hindi yung House Speaker, pwede siya mag-take over or mag-assign sila. Hindi yung nakalaban. Hindi. Ang sinasabi din ni Lacson, sa kanilang estimate, simula 2016, papalo po sa 180 billion pesos yung nasayang hindi pa kasama diyan yung mga substandard na projects nasayang po yan 180 billion pesos. Imagine niyo, napakaraming pera yan kung talagang ipinatayo yan ng building o ng structures. Mayaman ang Pilipinas, maunlad ang Pilipinas, hindi tayo babahain ng ganyan. Nakopi, ang question ko lang doon, bakit sinasabi nagkaroon pa nga ng trillion peso March rally, di ba? Ba't ang layo naman ata ng 180 billion sa trillion, no? So, ibig sabihin, hindi pala totoong 1 trillion ang nagastos o nawala dyan sa flood control scam na yan. Feeling ko yung kabuuhan yan Hindi nila hiniwalay alin doon yung goose talaga, alin yung substandard. Pinagsama-sama na nila. So ito yung sa ICI na bagong latest na bribery na inirecommend ng laban sa ilang opisyal Ito, mga nirecommend ng kasuhan ng bribery, corruption, plunder, etc. Si former Senator Bong Revilla Jr. Pwede may post yan? Hindi. Wala to. Maynard Ngu, Carlin Villa, Gerald Opolencia, Manny Bulusan, Ruel Umali, Jean Ryan Altea, Carlin Yaf Villa, JY De La Rosa, Mrs. Patron, Carlo Aguilar. Tapos ito naman yung i-refer sa ombudsman para i-case build up. Senator Chis Escudero, Makati Mayor Nancy Binay, former Senator Grace Poe at si Senator Mark Villar. Ibig sabihin yan mga panelista na hindi pa enough yung evidence sa mga i-refer lang. Hindi po nangangahulugan na absuelto na sila. Nire-refer lang sila sa ombudsman dahil as far as the ICI is concerned, yung witnesses or evidence na na-gather nila simula nung nag-umpisa sila tungkol sa mga taong to ay hindi pa enough para sampahan ng kaso.
Ganyan din yung nangyari kay di ba? Kay Speaker Martin Romualdez. Yes, oo. Diba? So maganda dyan. Kasi yung ano lang yung kay Senator Chis Escudero, di ba? Napangalanan siya ni Yusek Bernardo, di ba? Pero ang naisama lang na pinapakasuhan ng ICI, yung si Maynard Ngu. Dahil siguro, si Maynard Ngu kasi ang bagman na sinasabi, di mo no? Siya yung nakatanggap ng mga para kay... Pero siya may direct, siya yung merong direct evidence no, tungkol sa bigayan or sa korupsyon. Si Senator Chis Escudero, wala. Kaya pinapa-case build-up pa ng ICI sa ombudsman. Oo. Ngayon, etong sa ombudsman na to, hindi naman ibig sabihin gaya sinabi nila, absuelto na yan. Hindi pa po ganun yun. Ang dami agad nag-react sa akin. Ang dami agad nag-private chat Bakit yung inabsuelto yun? Hindi po ina-absuelto. Wala naman sinabi absuelto Wala. Diba? Ina-recommend pa nga sa ombudsman para mas ma-investigahan sila. No? So far, so good, no? Hindi mo maki-question yung integrity ng ICI so far. Tsaka kita mo, halos every week, meron silang resulta. Kapag meron na silang na-build na kaso, refer agad sa ombudsman o kaya sa DOJ. Ang kawawa nito si Revilla. Panibagong dagok na naman sa kanya to. Nagsasalita nga parang hindi raw binibigyan ng chance sa ipagtanggol ang kanyang sarili. Mahirap talaga sa mga politiko pag paulit-ulit na nasasangkot, dapat di na binoboto yan. Gaya ni Jinggoy, pakilan na yan. Di ba? Paramihan sila ni Revilla Di ba? Paramihan Dapat hindi na yan binoboto. Yun nga ang problema rin sa ating mga kababayan, no? Reklamo sila ng reklamo, no? At sinisisi pa ang Pangulo, no? Boto naman kayo ng boto. Pero binoboto naman nila palagi yung mga taong to, no? Na kahit meron ng history or track record ng pandarambong. Correct. Ito, sabi naman ni Lucy Melchor, bakit po nag-resign yung isang member ng ICI, yung dating si Singson. ka-friend si Tatay Cartoon? Si Singson ang tinutukoy niya dyan. To be clear, no, nag-resign po siya sa ICI. Ang kanyang dahilan ay tumatanda na, di ba? Aging at medyo komplikado din po kasi yung requirement, medyo stressful yung trabaho niya bilang commissioner ng ICI. Imagine mo ikaw 77 na tapos napakatindi ng iniimbestigahan mo, so baka hindi na rin kaya ng kanyang kalusugan. So kinakailangan tsaka baka pamilya na rin nagpapalagay sa kanila. Nag-worry na yung pamilya. Tingin ko dyan. Kasi una-una ang binabangga nilang mga tao ay hindi naman mga simpleng tao. Correct. No? Puro powerful and moneyed individuals to. So, hindi basta-basta kumalaban sa mga taong to. At the same time, dahil nga matanda na siya, baka hindi na kaya ng yung stress ba or yung pressure sa trabaho, hindi na kaya ng matanda. Yan. Dito tayo sa pangatlo. Naku, napakaganito. Isang gwapo, isang abnormal. Cambio. Sino na? Wala pa naman siya sabi Mga away na naman. Wala pa naman ito siya sabi. Sige. Ito, pag-usapan natin si Sandro Marcos at saka si Pulong, Kayo na papahala pag-isip ko sino ang palin doon, Kayo na pahala naglagay yun. Sinabi ni Palirista. Kasi ito pala, pares inimbitahan ng ICI si Representative Sandro Marcos at saka si Pulong Duterte kaugnay sa investigasyon ng ICI. Pero si Sandro hindi inimbitahan. Siya mismo nagrepresenta ng sarili niya na imbitahin ng ICC para maimbestigahan. Kasi dinadawit siya Dinadawit siya. Sige, ako, dinadawit niya yung pangalan ko. Hindi ako natatakot. Handang-handa ako pumunta ng ICI. For the record, sa lahat po ng mga pinag-uusapang investigasyon na to, simula nag-umpisa, simula July 28, 2025 na nag-speech Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mahiya naman kayo SONA 2025, no? Si Sandro Marcos lang po ang nagpresenta ng kanyang sarili para imbestigahan siya. Wala na pong iba. Wala na. Pero si Pulong, ito sabi niya, kung gusto ng iba ng public stance, problema nila yan. Ako, trabaho ang inaatupag ko. Wow! Sabay-sabay ko. Wow, big words! Big words! Paano naging trabaho? Wala kang naipasang batas. Hindi nga pumapasok. Wala kang naipile na batas. Kapag may session na niya si Sandro, nagtatago ka. So, ibig sabihin, hindi pa sigurado kung pupunta talaga siya. Hindi talaga pupunta. Hindi talaga yan pupunta kasi base sa sinabi niya, hindi talaga yan pupunta kasi mahirap i-defend yung 51 billion na para sa flood control na hanggang ngayon binabaha pa rin ang Davao. Hindi. Bakit itong note natin, 4.4 billion flood control projects sa Davao City 2019 to 2022. So, ibig sabihin, out of 51 billion, hindi lahat yung flood control project. Infra yun. Palagay ko kung yun ang dahil. That's correct. Kasi itong mga executive producer natin, ito yung 4.4 billion, hindi sa total ng 51 billion. Magaling ang research na malaki pa rin yan. 4.4 billion flood control.
Kasi yung 51, infra yan. Infra, within 3 years na ibinigay kay, sa distrito ni Pulong. Mga kaya, nakikita nyo, no? Kami dito, kung ano yung accurate na stats o information, yun ang binibigay namin. So, sinasabi namin ngayon, base sa research ng aming executive producers, out of 51 billion na nakuwang budget ng District 1 ng Davao City na hawak ni Pulong Duterte, no? From 2019 to 2022, 4.4 billion lang ang sa flood control. Na pinapaimbestigahan ng ICI. So hindi pa kasama yung ibang public works or infra projects. Ako, dami niyan. Pag nasilip pa yan. Hindi, yung 4.4 billion na yan sa liit ng Davao City, dapat okay na eh. Hindi na nagbabaha. Oo, kaso, nagsasawa na lang ako kada baha sa Davao, content ko tuloy. Meron kayo pag-aaral lang ganyan. Diba? Kasi kailangan para magising yung mga tao. Na ano ba? Napapahiya kayo. May Singapore bang binabaha? Sa Singapore, hindi walang baha sa Singapore. Hindi, baka Sub-Saharan. Sabi niyo, wala Singapore dyan. Wala Singapore ang Davao City. Grabe naman, layo naman. Huwag naman kayo mangarap ng ganun. Hindi, sabi ng mga dilis siya na, Mala Singapore yung Davao City. Basic. Nagpunta ako sa Singapore, wala nga ako nakitang baha eh. Saka diba? Sa Singapore po, hindi pinapatay yung suspected na drug user. Saka walang sirang kalsada doon. Ngayon nakita na natin kaibahan ng Marcos at saka sa Duterte. Nakita natin yung Marcos, si Sandro, matapang harapin ng mga investigasyon sa kanya. Samantalang si Pulong Duterte, tiklop ang buntot, ayaw humarap kasi baka nga may mabulilyaso pa. Pag may mahukay, may mabulilyaso, hindi niya masagot. Busy sa trabaho. Siyempre nga naman, sinasahuran natin siya, marami siyang trabaho. Correct. Diba? Parang ilang taon na congressman to, wala pang pasang batas yata ito eh. Anyway, kasama doon sa pinaimbestigahan po ng ICI, no, yung 34 po na contractors, kasama po dyan yung CLTG Builders na pag-aari po ng tatay ni Senator Bongo. Pero wala siyang kinalaman dyan, ha? Wala daw siyang kinalaman. Ano ibig sabihin ng CLTG? Christopher Lawrence Tesorogo. Sino yun? Si Bongo at... Hindi mo na siya kinalaman dyan. Kapag nagkataon lang na pinangalan sa kanya ng tatay niya. Hindi niya alam. Oo, wala siyang kinalaman dyan. Kunyari, naniniwala tayo. Kunyari, tanga tayo. Kunyari, tanga tayo. May mga projects din po na incomplete. Remember ha, incomplete. Hindi po natapos ng mga projects na yan dyan sa Davao simula 2020 hanggang 2022. Sino ulit ang presidente niyan? Si Digong. Si Digong yan. Incomplete po. Na-award na po yung mga projects na yan. Baba. Wala na. Ayan. Sige na. Basta tayo ng mga Hindi, mamaya. Ito Meron ka pa sabihin. Magre-release pa ako eh. Sige. Ito mga kababayan ha. Mga kababayan ha. Inuulit ko. Si Sandro, hindi yan inimbitahan ha. Siya mismo ang sumulat sa ICI na ipatawag siya para malinis niya ang pangalan niya dahil kumpiyansa siya na wala siyang ninakaw, kaya ganyan kataas siya na humarap dyan. Samantalang yung isa, busy sa trabaho ang diadahilan kasi nga, baka may masilip. Ngayon, kayo na lang umusga kung sino sa dalawa ang totoong matapang at kung sino ang nagtatapang-tapangan ng kunwari. Gusto ko isa mong description yung una, yung matapang at abnormal. Totoo. Gwapo at abnormal. Gwapo. Ikaw, Yar, sino sa tingin mo abnormal doon, Yam? Ikaw sabagot. Libelous pa. Basa tayo comment. Sabi ni Alice Berosil, no? Napakaganda at napakalinis po ng Singapore. Kaya nga totoo po yan. Hinambing sa sabi ni Teng said na rin. Yayam Dison, Palerisa Kakopi, greetings po sa inyo watching from Hong Kong. Kudos po sa inyo yan. Informative ang topics niyo. Salamat thank you. Ito si Jocelyn SP, realista from USA, Alaska. Wow, shout out po sa inyo. Wow, Alaska. Gabhen climb up, ano ibig sabihin yan? Florencio Tamarong Jr., shout out na lang po sa inyo, no? Ayan, sige. Pakishare niyo po, 301 yung nanonood sa atin, ha? Yan, magandang gabi po sa 305 na nanonood sa atin. Huwag niyo po kalimutan, pakishare po itong live namin na to para marami tayong mahatira ng tamang impormasyon para sa ating presidente. Ito, comment siya, no? Shingwang Shiha, watching from Japan. Ay, nakakatuwa kayong tatlo. Thank you po, nakikinig dyan sa atin sa sabi Japan. Star Barrett, welcome back, Kakopi. More power sa inyong tatlo. Always watching from
podcast from Italy. Uy, nako. Sana naman. Dyan sa Italia, sana naman. Kahit visa lang, kami na sa ticket. Joselito Carillo, good evening po sa inyo, tatlo ka-coffee Palarisa at Kayayam. Watching from Sipocot, dyan po sa Camarines Sur. Shoutout po sa inyo. God bless. Sabi nga natin, Ateneng Verbo, isang matalino at isang manyakis. So, mas matindi pa nga sa akin. Uy, mas matindi manyakis. Yan talaga. Kulong ka talaga dyan. Watching from Canada, si Alma Alonzo Paz. Yan. Review po sa inyo. Okay. So, mamaya na ulit tayo magbabasa ng mga comments ng ating mga kababayan, no? Punta tayo sa segment ko po, no? Second segment. Gaya ng nakaraan, no? Binabasa natin ang ating Yayam's editorial, no? Ito pong editorial ko ay sinulat o pinablish kaninang umaga at babasahin ko po yung Tagalog version, no? Pero shortened Tagalog version, mga 4 na paragraphs lang po. Sana maunawaan at magustuhan nyo, no? Ang titulo po ng ating editorial ay Beyond Blame, no? Minsan, ang dali talagang sisihin ng gobyerno sa lahat na nangyayari. Konting aberya, pangit na balita o bad day lang, agad-agad may public official na tinuturo. Parang naging default setting na ng iba na magreklamo at manisi. Pero sa totoo lang, hindi blame ang puso ng demokrasya. Ang puso nito ay responsibility. Hindi lang ng mga leader, kundi pati ng mamamayan. Madami sa atin ang turing sa demokrasya ay parang entablado. Ang mga official daw ang performers at tayo ay spectators na nagre-react lang. Pero hindi uunlad ng bansa kung reklamo lang ang ambag natin. Walang bansa ang aangat kung puro leaders lang ang gumagalaw. Kailangang sabayan natin sila ng disiplina, fairness, at willingness na intindihin. Kasi kahit gaano kasinsir ang administrasyon, mahihirapan silang mag-deliver kung ang mga tao ay nakaset sa distrust at division. Kaya tuwing may national issue, ang bilis natin mag-judge kahit kulang ang facts. Isang clip, isang headline, tapos na ang kaso. Gusto natin ang accountability ng gobyerno, pero ayaw natin i-apply sa sarili ang parehong standard. Hindi lahat ng problema ay kasalanan ng presidente, ng senado, o ng mayor. May mga issue rin galing sa personal choices, sa community habits, at sa kultura nating lahat. Nation building is not magic. It's cooperation, honesty, and patience. Tuloy pa rin ang tungkulin ng gobyerno. Imbestigahan ang mali, itama ang abuso, at pagsilbihan ang bayan. Pero hindi uubra ang reforms kung ang mamamayan ay ayaw makiambag. Hindi natin pwedeng hilingin ang honest leadership kung tayo mismo nagpapakalat ng dishonest narratives. Real change begins when ordinary people choose responsibility. Ang tunay na pagbabago nagsisimula sa simpleng desisyon sa atin mismo. Yan po ang ating editorial for today. Pinamagatang Beyond Blame, no? And sa totoo lang, real talk lang naman to. No? Sinusulat ko lang kung ano talagang nangyayari sa ating bansa. Actually, totoo yan, sir, no? At natural kasi sa mga Pilipino yung maninisi. Alam mo yun, na halimbawa dito sa flood control issues, bakit isang batch pa lang daw yung nakakasuhan? Di ba? Hindi na makapaghintay na tulad ng sinasabi ng presidente, kailangan solid yung mga ebidensya natin dyan. Nilinaw lang ng isang araw dyan sa palasyo, susunod na. Maghintay lang kayo. Kasi yung unang sinaparata dyan sa Oriental Mindoro, yung mga susunod, may mga madadagdagan pa yan. Sa kaka-copy, due process takes time. May due process tayo sinusunod. Hindi como kahit sa isip natin o sa tingin natin guilty na yung tao na yun, meron pa rin karapatan yun na binibigay sa kanya ng demokrasya ng ating batas. Kasi ang iniiwasan dyan ni PBBM, alam ko pinaliwanag ni PBBM yan eh. Hindi tayo basta-basta pwede magkaso, kailangan yung kakaso natin, tatayo sa korte para hindi magaya sa iba na nakakalaya pag iba na yung presidente. Kasi humihina yung kaso. Saka kanina, nakita ko yung comment ni Pebbles Salakera. Tama yung sinabi niya eh. Nilista niya yung mga naging bagyo ng mga nakaraang administrasyon. At meron din mga taong namatay. Meron ding bahang pangyayari. Sinasabi niya, bakit sobra atang parang paninisi sa Marcos administration, hindi naman siya ang gumagawa ng baha, hindi naman lahat naman ng administrasyon may baha. Bakit ngayon masyadong sinisisi yung gobyerno? Kasi nga, di ba may post dyan si Harry Roque na kapag
si Inday na ang presidente. Hindi na tayo babayad. Hindi na, wala nang bagyong darating. Wow. Diba? May post siya dyan ganyan eh. Mga ubot, naniwala rin naman. Pinaniwalaan na naman yan. Mga eng-eng. Hero nila si Harry Roque. Gaya na lang nito, breaking news to. Isingit ko lang to. Ito talaga breaking news talaga to eh. Maganda talaga pag-usapan to. Nakakainit ang ulo eh. Ito sabi ni Rodante Barcoleta sabi niya. Legit yan ha. Ayan. In-screenshot ko na lang pero sinner ko. Ito sabi. Ang nag-post ito kakamping, sabi, alisin natin ang Noche Buena, dagdag gastos lang yan na walang kwenta. Yan yung sabi. Mga kayaya, mga kabibigyan, papayag ba kayo? Alisin na lang ang Noche Buena. Hindi kasi, iglesia eh. Wala naman kasi sa kanilang celebration ng Noche Buena. Kaya ganoon. Mas malupit to. Kung si Secretary Roque binash natin o binash nyo nang dahil sa 500 pesos Noche Buena, dapat ito i-bash lang ito. Tinatanggal niya yung Noche Buena sa tradisyon ng ating mga kababayan. Parte na ng kultura natin yan. Kung hindi kayo nagsiselebrate ng Pasko, then be it, di ba? Pero respeto natin yung mga nagsiselebrate ng Pasko. Ano? Joey. Ano? Mamaya, sabi ko sino nag-post. Sige. Hindi mo rin masisi kasi iglesia yun eh, wala silang ever since. Diba? Wala silang Pasko pero may 13-month pay. Mag-comment rin ako dyan sa 50 pesos na Noche Buena. Actually, hindi 500. 500. Grabe ka. Pababa. Grabe ka. Kahit ako mabasin na kita. Sa akin, hindi naman big deal yan. Kung meron ka 1,000, better. Kung meron ka 5,000, better. Kung wala ka, kung 500 lang, pagtsatsagaan mo na yung 500. Ka-copy, in-editorial ko nung isang araw. Kundi ako kahapon o nung isang araw, Monday, this is a case of much ado about nothing. Correct. Ang sinasabi lang naman ni Secretary Roque ay sa 500 pwede kang mag-celebrate ng Noche Buena dahil hindi naman mahalaga kung ano yung handa mo, but yung pagsasama-sama ng mga nagmamahalan ng pamilya, no? Yung sa kanya naman is totoo naman pwede na bumili. Kaya lang hindi po yun yung sinasabi nating magarbo na Noche Buena. Nakasanayan. Hindi kayo pinipigilan na gumastos ng malaki kung paano kaya nyo. Kung may pera ka, kahit ubusin mo yung 100,000 mo Kakopi, kahit 1 million pa yung gastusin mo sa Noche Buena, wala pa pakialam ng gobyerno. Hindi, alam nyo ang Noche Buena, pansit. Okay na yun. Pagbalik, halagang 300 pesos pansit. Mahal na yun. Lumpia, halagang 100 pesos. Tapos, ano ba bang pwede sa 100? Pag-scattered na. Hindi. Soft drinks, di ba? Soft drinks, o kaya mansanas. Pwede kung 4 lang kayo, kasya na, sa tingin ko kasya yung 500. Hindi, sa totoo lang, marami kong kaibigan na nakatira sa hindi naman subdivision na lugar. Ano ba tawag doon sa mga ganung informal settlers, no? Hindi sa kanila yung lupa na tinitirhan nila. No? Alam mo, minsan, ang binibili lang, lechong manok, tinapay, cheese, saka kape or soft drink. Pwede na. I think meron 500 yun. Hindi kasi hindi importante sa kanila kung ano man. Alam mo, pag sinabi kasi Noche Buena, hindi naman kailangan may lechon. Hindi kailangan may ham. Hindi kailangan may kaldereta. Pag sinabing Noche Buena, kung ano yung gusto ng pamilya nyo, kung ano yung kaya ng bulsa nyo, yun. Palibasa, yung mga dilis, walang trabaho, busy. Comment, kababatikos. Sa totoo lang, kahit Jollibee nga lang ang bilhin eh. No? Basta masaya yung pamilya na nag-share sa Jollibee, okay na yun. Yun ang importante. Sa mga probinsya, hindi pa kanila mauubos yung 200, 300 eh. Hindi, sa totoo lang. Kasi magluluto lang yan ng gulay, isang ulam lang eh. Saka merong alaga sila sa kanilang yung maraming time lang sa social media, pinapalaki nila yan at parang tila sinisisi sa gobyerno, bakit 500 lang. Making a mountain out of a molehill. Ang ibig sabihin, pwede ang Noche Buena 500. Hindi sinabing sundin nyo. Wala sinabing gano'n. Mga ogag pala kayo eh. Hindi naman kayo pinipili. Oo nga eh. Yung iba pa, magagalit. Di ba? Grabe. Paano na magkakasya yung 500? Oo nga eh. Sino mo nagsabi 500 lang? Ano rin ang ko yan, ng editorial ko yan. Di ba? Meron agad sinisisi. Meron agad biniblame. Meron na sinabi ganun yung sekretary ng DTI. Meron agad biniblame. Meron agad gustong anuhin. Gaya namin, pamilya namin. Diet kami. Ano nga asahan yung Noche Buena namin? Prutas. 500, marami ng prutas yun. Sabi ni Vinzo, piatos daw, pwede po. Yan. Mahal yan. 125 million yan. Ay, Vince. Yan.
mga kayayam sa BBM, ito po ang totoo sa pamilya namin. Alam niyo po kung ano niluluto namin kapag Noche Buena? Kasi hindi naman kami nakakakain masyado pag bago mag-12 midnight eh. Kadalasan yan, busog na kami or either lasing na rin. No? Alam niyo po kung ano hinahanda namin 12 midnight? Kadalasan for several years, ganun. Hindi naman kami naghihirap, no? Yung goto. Arroz caldo. Arroz caldo or goto, yung ano ang tawag dito? Tokot baboy. Laman ng laman loob ng baka. Tuwalya. Tapos minsan may tokot baboy, tapos ham, tapos drinks or yun, tama, may fruits, maraming fruits. Depende ka kasi sa tao yan. Nasa tao yun, nasa tao. Hindi namin kailangan yung... Siyempre kapag ikaw dilis, walang pera, masasaktan ka talaga ron, magko-comment ka. Diba kasi apektado ka eh. Diba? Hindi naman kasi ganun po yun. Mga kaya yung importante sa Noche Buena ay masaya ang pamilya. Sama kay pamilya. Na nagsasalo-salo. No? Kahit tuyo pa po yan. No? Kahit tuyo pa po yan. No? Hindi ko po sinasabi ganun ang gawin natin. Baka na naman maliin nyo na naman kami sa sinasabi namin. Ang sinasabi po namin, hindi ganun ka-importante kung gaano kamahal o kamura ang nilalapag sa ating kainan. No? Ang importante po doon yung pagmamahalan, yung pagbabanding, yung pagsama-sama natin during Noche Buena time. And kung ano yung kaya, yun ang ihanda. Kasi actually, kultura din natin, kaya pag kulang, mangungutang. Yan. Diba? Papasok yung bagong taon, may utang ka. Kasi pinaganda mo. Kasi yun ang sinasabi sa'yo ng lipunan, dapat gumastos ka sa pag Noche Buena. Totoo yan. Susunod na taon. Diba? Pero considering yung mga naramdaman ng ibang kinikriticize si Secretary Roque, ang palagay kong pagkakamali lang ni Secretary Roque ay... Hindi to si Harry Roque, just to be clear. Secretary... Matino Roque, Kung complete name niyo po is Maria Cristina Aldeguer Roque. Yun po kanyang mga complete name. Meron siyang pagkukulang in the sense na hindi siya naging extra sensitive. Kasi ngayon, ang sensitive ng mga tao dahil po sa flood control scam, na bilyon-bilyon ang ninakaw ng mga walang hiya, kapal na mukha nitong politiko na to at contractors. Doon lang po siya nagkamali. Wrong timing po yung pagsasabi niya. Pero sa totoo lang po, wala siyang nilabag na batas, wala pong immoral sa kanyang sinabi, at hindi po siya nagva-violate or sinisiraan ng tradisyon nating mga Pilipino tuwing Noche Buena. Yan po ang totoo dyan. Yun talaga. Basa tayo comment bago mag-segue. Ha? Asan? Ganun din kami. Lourdes, Genovitan, kahit ano nga yan, basta nasa sa inyo yan kung ano kasi gusto malamig yan. Alam mo malamig, minsan nga sopas eh. Yan, bilo-bilo din daw sa kanila. Karamihan nga, hindi na nakakain kasi nga, lasing na nga. Guys, sabi nila kanina, lasing na. Diba? Kasi kakain kami niya 7 o'clock or 8 o'clock. Pag naging 12 o'clock, hindi na kami makakain masyado. At saka empatyo na rin abutin mo talaga niyan. Kasi 3 hours bago matulog. Ito sabi ni Maria Victoria Eugenio, ang importante ay may nagpapasalamat tayo sa ating pong may kapal na may naihahanda tayo sa pagkainan. Yun ang importante. Exactly. Yung iba sinisisi pa kay PBBM. Si PBBM lang daw naging presidente, 500 na lang daw budget sa Noche Buena. Tingnan mo mga siraulo, di ba? Siraulo, Meron lang silang may panira sa gobyerno, Kahit napakaliit na bagay, sisiraan na nila ito ba, ganda ng comment, basahin mo, Jo. Kasi na si Miss Bloom. Hindi, Ate Gerardo. Sige, Ate Berbo. Nasa sa inyo man yan. Kung pilit nyo pagkasyahin, kung may pangdagdag kayo, didagdagan nyo na lang. Kung tambay ka at tamad ka, mag-Noche Buena ka sa kapitbahay mo na Tama rin naman yun. Madiskarte to ha. At least madiskarte, di ba? Natalagnan po, hihiram ka ng kawali. Tapos pag nakalatag din, ano yan? Yan ang gawain ng mga dilis, sigurado. Kasi majority sa mga dilis, alam naman natin, mga walang trabaho yung mga yan. Tambay. Okay, move tayo sa mamaya ulit tayo magbabasa ng Share po yung aming podcast. Para yung mga hindi nakakapanood ngayon, posibleng mapanood pa po nila kahit replay or kahit panoorin nila uli yung... Ang taas ang viewership natin yan, bumababa ng 289, doon tayo sa pangalawang topic natin sa segment ko, yung Anti-Money Laundering Council freeze orders, Bago to. Kung di ako nakakakamali, pang 10, pang 11 freeze orders na yung recent na inisyu ng Amblak. Saklaw nito ang 230 bank accounts. Hindi, ang recent na freeze order nila, 3.9 billion out of 12 billion assets pa lang ni Zaldico. Kay Zaldico pa lang yun? Kasi ito yung assets niya. Kung di ako nagkakamali, 2 helicopter, 1 jet.
No? Tapos wala pa siyang nakukuha niyan, ha? Tapos hindi pa daw siya kumikita. Hindi pa siya kumikita dyan. Taga-deliver lang siya. Sa cloud nito, ang 230 bank accounts sa Saldico, 15 insurance policies, 2 helicopters at 1 airplane. Yun, tama ako. Ayan. Okay? Tapos, sa kabuuang freeze order na merong total na 12 billion ayon sa Pangulo nung nakaraang nag-report siya, 3,566 bank accounts yan, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 e-wallet accounts. No? Ano pa lang po yan? Partial pa lang po yan at marami pa pong hinahabol ang ating gobyerno. Ang tanong dyan, magkano kaya laman ng mga e-wallet na yan? Siguro mga sagad-sagad yan, no? Hindi, ang e-wallet hindi masyadong pwedeng lakihan yan eh. Yung iba cryptocurrency din eh. May limit yan. Ang alam ko nga, pati Bitcoin ginagamit yan. Ginagamit talaga Hindi lang yun. Yung iba, kung di ako nagkakamali, no, yung kahon-kahon nilang pera, tinago sa ibang bahay na hindi nakapangalan sa kanila. Yung iba ay binibili ng gunto, no, para hindi makita sa bangko. No, itatago na lang yung ginto. Kung ginto kasi pwede mo i-bound yan eh. No? So yun ang ginagawa nitong mga to para lang walang makuha sa kanila. Pero napalagay ko, kapag nagkasuhan na yung mga yan, no, at naging non-bailable ang kanilang offense, no, isa-isa nang maglalabasan yan. No? Yung iba, dahil anong gagawin nila sa pera kung nakakulong naman sila habang buhay? Correct. Yung iba, dummies, siyempre, recently lang, di ba? Bumibili ng bahay dyan sa Estados Unidos, sa iba't ibang lugar, gagamit ng mga ibang pangalan, no? Ngayon, etong mga politiko, gaya na lang nitong si Saldico, na na-freeze na. Ilan na lang, mahigit yun? 3.4 billion? 3.9 billion. 3.9 billion? Ayan ang hindi niya na mapakinabang ang yaman niya. Kaya, ginagawa niya na lahat para mapabagsak si PBBM. Saka may update ka na. May sinabi yung Anti-Money Laundering Council. Tinignan nila yung bank accounts, yung galaw ng bank accounts ni Zaldico. Merong 4 billion siya na hindi niya ma-account kung saan galing. Buruin mo. So, ibig sabihin, yung palang information na yun, hindi totoong wala siyang nakukuha kahit sa baka nilagay lang ng kung sino yun. Kasi wala ka siyang nanakaw eh. Baka sa kanya, yung 4 billion is walang halaga. Pero ang kapal na mukha, no? May nakatago ka na sa condominium mo, tapos ipapasok mo pa sa bangko. Ibig sabihin, bukod pa yun, yung nasa bangko, tapos yung cash. Alam mo kasi, dahil nga sa very powerful sila at meron silang cover, ang cover nila yung mga korporasyon, no? Pwedeng doon nila tinatago yung kanilang pera eh. So, as far as the banks are concerned, hindi nila makikitaan ng red flag yun. Or walang, dahil legit yung kumpanya eh. Tama. Ang talagang hindi legit yan o red flag yan, yung sinasabi ko dito sa podcast natin, saka sa mga post ko. Yung nakakapag-withdraw ng 240 million, 200 million na wala man lang red flag sa AMLC, saka sa Land Bank top management. Kaya kini-question sila ng ICI. Kahapon napanood ko yung interview ni yung pag-interrogate ni Babe Singson sa presidente ng ng Land Bank, no? Bakit hindi man lang daw nagkaroon ng red flag yung mga ganung withdrawals? Sa buwata sindikato. Ito yung sagot sa mga nagsasabi na wala naman nangyayari eh. Puro investigasyon, wala nangyayari. Si Marcos, walang napapakulong. Ito po yung isang sagot sa inyo. May mga nafi-freeze po na assets na potentially mababalik yan sa gobyerno. Makukuha kasi hindi pa naman lahat yan hawak ng gobyerno eh. May mga kaso pa na didinggin dyan. But eventually, posible natin makuha itong aabot sa 12 billion pesos marirecover natin mula sa ninakaw ng mga magnanakaw na politiko. Ganyan kagaling ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Tanong niyo sa akin kung bakit. Bakit? Nung panahon ni Pinoy, no? Meron bang na-recover na meron bang kayo nabalitaan na froze na assets? Na significant account wala. O na-recover? Wala. Ngayon, na panahon ni PBBM, Ang panahon mo na ni Duterte. panahon ni Duterte, zero. Wala rin nakasuhan, walang na-freeze na assets. No? Panahon ni PBBM, hindi pa nga nakapile, yung karamihan na kaso, nagsusoli na sa takot. May restitution na, si Marcoleta lang pumipigil. Sino nagsoli yan? Ha? Ang nagsoli, kasama na dito si Henry Alcantara na nagsoli ng cash worth 110 million. At kung di ako nagkakamali, susunod yung 200 million. Yan pa yung 110 million yung nakapatong sa lamesa. Ang dami pala. Madami. 110 million ha? Di mas marami dyan yung sahod ni Kaufman. Sino? Ni Kaufman, 150 million. Per month. Group. Mahirap pa sila dyan. Tapos 88 million lang daw yung net worth ni So eto, ba't niya sinuli Yam? Hindi, restitution na to. Kasama na sa pagsisisi sa kanya nagawa at hoping na pwede siyang gawing WPP. State witness. Ipasok siya. Under the Witness Protection Program. Hoping pero di, kasi right now sinabi ng
DOJ Secretary na provisionary under Witness Protection Program si Yusek Bernardo at si Henry Alcantara. Pero hindi pa sigurado yun kasi i-determine pa talaga yung kanilang culpability kung sila ba ay least guilty sa mga kaso. Ang problema niyan, alam kaya ni Marcoleta yan. Magagalit si Marcoleta niyan, bakit nagsauli ng pera? Biro nyo mga kayayam, no? Mga ka-BBM, si Senator Marcoleta, ayaw niya ng may restitution itong mga diskaya. No? Pero anong mabuti para sa pamahalaan? Anong mabuti para sa taong bayan? Di syempre, hindi pa nagkakaso, binabalik na yung pera. Di ba? Meron tayong magagamit para sa mga mahihirap. Bakit kaya hanggang ngayon ayaw magbalik ng mga diskaya? Kumakapit sila sa sinabi ni Marcoleta. Malamang. Pinangahawakan. No? Malamang. Kung alam mo, para malinis kahit pa paano tingin sa kanila, mabawas-bawasan ang galit ng tao, isoli na lang nila yung mga natatagong pera. Pero alam mo kung bakit tingin ko? Kasi sumugal nga sila sa mga Duterte. Sumugal sila doon at naiisip nila na upo na mapabagsak. Upo na si Sara. Or malapit na ang 2028. Kaya patagalin nila yung kaso, at pagdating ng 2020, alam niyo sa Pilipinas matagal ang mga kaso, di ba? Pagdating ng 2028 at manalo ang grupo ni Sara Duterte, di pwedeng masunod na yung gusto ni Marcoleta. At gawing state witness at absuelto at wala man lang tayo makukuha kahit 5 sa mga hinayupak na diskaya na to. Mga kaya papayag pa kayo sa ganun. Yan ang problema. Diba? Yan ang ibabanat kay Sara. Kaya hindi naman nanalo. Kasi unang-una, kung sino makalaban niya, ibabanat sa kanya. Payag ba kayo makalaya itong mga nagnakaw sa kaban ng bayan kapag si Sara manalo? Di ba? Mahirap talaga yan. So hindi malabo na nagpupondo dito sa mga rally na to, sa mga destabilization efforts na to. Yung mga contractors din grupo din nila diskaya. Kasi syempre kapag nawala si BBM sa pwesto, hayahay ang mga demonyo. Feeling ko kaya ayaw ng restitution ng mga diskaya kasi nakuha na yung mga sasakyan na-auction na nabenta na Pero napakaliit pa lang nun. Wala pang 100 million yun . Ang target nga lang ng gobyerno doon, ng Bureau of Customs is 110 million para sa masasakyan. Napakaliit to sa bilyon-bilyong kontrata na nakuha nila at kinita nila bilyon-bilyon. Simula 2016. Pero gaya ng sinabi ko, itong style ni Diskaya, style din ni Saldico. Sumugal sila sa mga Duterte. Sumusugal sila hoping na mapapalitan ng administrasyon at si BP Sara ang maupo. Kapag naupo si BP Sara, no, at nakipag-cooperate itong Discayas na to at itong si Saldico na to para madiin si Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos, isama na natin diyan si pinangalanan si Sandro Marcos, gaya ng sinasabi ni Saldico, no, yung kanilang bilyon-bilyong ari-arian ay mapapasa kanila at hindi pa sila makukulong. Correct. So, yan po ang sugal na ginawa nitong mga hayop na tao na to, no? Para ma-maintain yung kanilang... Parang nakikita ko sarili ko sa'yo. Hindi, nagagalit po talaga ako kasi talagang nagagalit po ako kasi hindi nakikita ng taong bayan yan. Lalo na ng mga bobong dilis. Hindi nila nakikita yan. Hindi, may panahon yan, pre. Pagdating ng election dyan natin, bakbakan talaga ng todo. Huwag mo na ngayon kasi puro tayo, tatakbo si Sara, tatakbo si... kung makulong yan next year, paano? Kung ma-impeach. Paano? Di ba kaya hindi ko muna inaano kasi malakas pa naniniwala ko, malakas pa nanalig ko na impeach yan next year. Si Robin Padilla na ang panlaban. Okay lang. Vice President si Philip. Last nun. Ang punto ko kasi, tinitignan ko yung kanilang mindset. Kung paano naglalaro sa isip nila yung mga ginagawa nila. Kasi yun lang ang direction. Wala ka na makikitang iba . Wala na yan. Wala nang pag-asa. Yun na lang ang pag-asa nila. Yes, doon na lang sila, like Saldico, bilyon-bilyon ng ari-arian yan. Basta-basta mo bang i-give up yan na hindi ka lalaban? Correct. Diba? Ang unang gagawin mo dyan, kuha ka ng magaling na abogado, kumuha ka magaling na PR firms para merong panlaban sa media. At yun nga, sumugal ka sa isang partido. Pero parang wala ka narinig kay Saldico na nag-show siya ng intent na isasauli niya yung pera. Wala, no? Wala. Kaya nga niya nilalabanan . Kaya nga, ang hamon ng taong bayan kay Saldico, mag-live ka. Anong kulay ng damit? Diba? Sinuot sa Europe yung damit . Diba? Kasi hiraman. Kasi hindi yan talaga makakapag-live. Hindi yan kaya mag-live. Sa'yo pa rin ba yan, Yam? Oo. Ang haba naman na sa'yo. Kasi itirahin na natin yan. Time na. Hindi, okay lang. Unti lang naman yung segment 3. Hindi kasi importante ito, Yam. Importante yan. Ito po kay Jerome J. Hakuba, itong si Captain Blythe. Sino ba yan? Si Captain Blythe, makakayayam, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Malamang yung mga ibang tao dyan nagre-raise ng eyebrows kung ano naging participation ko dyan.
nung isang araw po, or kahapon ba? O nung isang araw, no? Merong nag-forward sa akin ng video ni Captain Blind. No, hindi pa masyadong mataas. No, nasa siguro around 5 million pa lang yung sa kanya. Ngayon, kasi may 10 million na eh. No, umabot nata 14 million yung kanyang video. Nung pinanood ko ng buo, no, talagang naantig ang aking puso. No? Kaya ang ginawa ko po, after ko mapanood, 2 tao po ang pinag-forwardan ko ng kanyang video. Yung isa is close to, not necessarily, wag natin sabing close para hindi naman. Yung isa is staff ni General Bronner, Chief of Staff ng AFP. Yung isa, no, kaibigan ng First Couple. No? At ang bilin ko doon, sabi ko sa kanila, magandang tulungan ni General Bronner to at ni First Couple to dahil sa mukhang may injustice na nangyari sa kanya, hindi dapat basta-basta tinatanggal sa trabaho nang dahil lang nabulag na siya. In the first place, kaya siya nabulag dahil sa inalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang trabaho. Kaya ayun po, nakita ng buo din siguro ng First Couple yung video. Kaya nung hapon pa lang na yon, no, meron ng video na nilabas si Pangulong Bongbong Marcos. No? So, laking bagay ng social media. Yung laking bagay ng social media. At lalong nag-viral pa yung video niya. Nakarating agad sa presidente yan. Actually, sir, ang nagkwento pa sa akin yan, nasa California ako yan eh. Ikaw yung binabanggit. O, nakita ko, sinabi ni Sir Yayam yan sa First Couple, malapit sa First Couple, kaya natulungan siya. Ito, pwede ko kasi, di ko lang pwede ipakita kasi yung mismo. Wag na. Naniniwala naman tayo dyan. Kaya may video tayo. Play video. Sige. Di ko pwede ipakita yung mismong text kasi may iba pa ako sinabi yung sa text. Hindi mo lang. Napakaganda din yan. Dahil ito po ay tungkol sa isang magiting na sundalo natin na si Captain Jerome Odas 14667 Philippine Army. Kung nakita niyo po ang ating magiting kapitan ay nabulag dahil nasa bulan po ng next week. Nakarating na siguro Presidente yung ating video na. At ito yung nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos siyang nabulag, ay nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge. Ibig sabihin, hindi na siya pwede sa military dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at nabulag na nga siya. Nung nakita ko yung video niya at pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya ay parang hindi tama. Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan ay basta bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspend Pare ba bulong natin? Ito yun. Kwento nga sila, oh. bigyan siya ng promotion. Lalo na yung video. Nagsa-sign off na siya. The major adaptive duties. Kasi kahit medyo marami pa rin duty na pwedeng gawin ng isang sundalo. Lalong-lalo sa isang sundalo na may 15 years na experience. Marami pa itadagdag at may tutulong sa Alam mo ang Kapopi, ang dito ang nakakabilib dito kay Captain Blind, yung kanyang positive mind, yung mindset, outlook no, niya. outlook niya sa buhay, na gusto niya talaga maging useful pa. Gusto niya parang yung pagiging bulag Yung spirit niya, buhay na buhay pa rin. buhay, no? Halata naman. At hindi gawing hindrance yung kanyang pagiging bulag sa kanyang ginagawa sa buhay. Kasi 2016 pa yan eh. 2016 siya nabulag. Medyo matagal-tagal na rin siyang may complete blindness, no? Pero nagiging useful pa rin siya sa Armed Forces of the Philippines. At saka makikita mo yung positive siya sa buhay. Nakakapag-vlog pa nga eh. Correct. Diba? At dumami yung kanyang followers. Oo. Isa sa pinapagpasalamat niya, dumami. More, nahigitan pa yung kanyang targets, no? Oo. Nung napanood ko siya, nasa 300 pa lang eh. Okay, 500,000 na raw. More than 500,000. In a few days. Naunahan pa kayong 4. Oo. At naunahan din ako dyan. 1 million sigurado. Ang bilis ang bilis Pero nang dahil din po sa kanya, napag-usapan naming first five, kaming 5 engaged dito sa Salamat PBB Podcast na mag-advocate din ng mga taong similarly situated, mga katulad po ni
Captain Blind, no? As a matter of fact, si Ryan Page, yung vlogger din na dating PNP SAP member, no? Na napanood din natin yung kanyang video, no? Pinorward na rin po namin sa mga kinaukulan yung kanyang video at one of these days matutulungan din po ng ating gobyerno yan, no? Just to clarify, walang mali doon sa pagkakatanggal nila sa Armed Forces of the Philippines kasi existing po yung policy na yan. Existing yung program na yan. Kaya ang pinag-uutos nga ng ating presidente, i-review natin. Baka kasi yung iba naman na may kapansanan, mas pinipili nila na kumalasa sa serbisyo, di ba? Yung iba naman, gusto pa, high spirit pa sila na ma-retain sila dyan. Kaya pinapareview po ng ating presidente yan. Kasi baka may ibang options, di ba? Kung hindi na sa uniform personnel, baka pwede siyang ilipat sa ibang government agency. So, kinakailangan pong i-review yan. Sige, may comment. Si Chingwang Ching. Ayan, Sir Yaya, meron po akong napanood na vlog sa isang PBBM vlogger na may isang SAF din po noong 2013. Baka yan sir. Isa siya sa mga nakipaglaban noon na ang kasamahan niya namatay at ilan sila ay nabuhay. Subalit, gaya niya at bulag at ang iba pa ay disabled. Sana mapanood niyo po yon at tulungan niyo rin po sana Sir Yayam. Ano mapanood din? Na-post ko na nga. Ayan, yan pala yan. Nakausap ko na po siya kaninang umaga. Na-post ko na po yan. Tinan niyo, napakagwapo ni Sir Ryan, no? Ryan Asuryo yung Asunyo niya. Biro mo PNP SAP yan, no? Nagkaroon sila ng ng encuentro. Hindi, actually parang anong tawag doon, yung ambush. 15 sila, 8 namatay agad. Dahil may sumabog, no? Then 7 ang nabuhay, kasama siya sa 7, kaya lahat sila naging injured. Ayan, yun niya raw po yan, no? Yan niya raw po yun. So, kausap ko siya and one of these days magkikita kami tungkol sa kanyang kaming grupo dito. Tutulungan natin sa abot ng aming makakaya. No promises, pero naparating na rin naman po namin sa mga kinaukulan ng kanyang istorya. Ang na yung presidente dito, no? Very compassionate, no? Nararamdaman mo yung puso Hindi lang siya matalino, may puso Kasi importante yung may puso ka Ang daming pumuri sa kanya talaga. Ang daming natuwa, no? Dahil hindi lang po to kaso ng isang tao na si Captain Jerome Hacuba, no? Dito mo makikita kung, yun nga, sabi mo, yung puso ng ating Pangulo, kung paano siya mag-isip, paano siya mag-respond no, sa mga ganitong klaseng sitwasyon. At yung response niya, napakaganda. Dahil hindi lang si Captain Hacuba ang kanyang tutulungan sa sinabi niya, dahil pinare-review niya yung CDD, no? Yung pinakapolisiya tungkol sa mga kaso ni katulad ng kay Captain Hacuba, para makita kung baka yung iba naman pwede pa rin mapagtrabaho sa gobyerno, no? At maging useful pa rin sa society natin. Katulad ni Ryan Asuryo, no? Dati ang tinatanggap niyang pension is 25,000, 13,000 sa PNP, 12,000 sa NAPOLCOM. Pero nung 2020, sa panahon ni Digong, tinanggal yung 12,000 sa NAPOLCOM. Malaking kawalan yun. Hindi niya rin maintindihan kung bakit. So 13,000 na lang yatanggap niya. Alam niyo naman, kapag meron kayong mga anak, nagpapaaral kayo, mga bata pa, parang hindi kasya yung 13,000. Kaya humihingi talaga siya ng tulong. Alam niyo, kaya ganyan magmalasakit si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo. Kasi sundalo rin siya, wag natin kalimutan, Scout Ranger, si PBBM. Kakaano niya pala si Hacuba. And Commander-in-Chief ngayon, Kaya dahil dyan, lalong minahal at nirespeto ng mga sundalo etong si Pangulong Bongbong Marcos kasi alam pala nila na kung just in case mangyari sa kanila, hindi pala sila pababayaan ng kanilang Commander-in-Chief na mas aalagaan pa sila. Lalo na, meron announcement kanina, yung sa opening video natin, no? Inikrisan ng sweldo ng military and uniform personnel, no? Gawing 3 tranches sa January 2026, January 2027, January 2028. Bukod doon, pati yung kanilang subsistence allowance from 150, ginawa ng 350, no? Grabe, spoiled yung sundalo kay BBM, no? Hindi naman spoiled. They deserve nila yan. Deserve nila. So, yun ang doon. Ang malaking bagay doon. Pasok nyo. Basa. Dating Scout Ranger si PBBM, sabi ni Cory Navarro, no? Ay, salamat naman po. Nung napanood ko, umiyak talaga ako kasi papa ko at kuya ko sundalo din. Kaya naramdaman ko ang hirap nila, nakakaawa po. Ito, si Lucia Kitoriano. Watching from Dasmariñas, Cavite. Shout out po. Ayan, suspendido congressman nyo dyan, ha? Hindi, si Luchita Kitoriano, may utak to Kaya hindi bumoto kay Kyong Meow Meow. Halata naman.
Basta yung mga nagko-comment sa atin dito ng mga kabibim, matatalino, matitino yan. Kaso may mga naliligaw talaga mga bugok na ito minsan. Meron ba ngayon? Meron kanila isa. Ina Batalya, ayaw ko Isa. Wala ba iba? Nakatutok pa rin sa atin eh. Tatawanan eh. Nahihiya sila mag-bash eh. Gusto kayo meron tayong pinagtatawanan. Siya yung assigned eh. Siya yung assigned na mag-monitor ngayon eh. Ang boring na pag wala tayong pinagtatawanan mga street. Ayan, sana. Akala ko na basher talaga. Hello po sa tatlong gwapo na vlogger na mahal ng Pangulo. Salamat po. Watching from Taiwan. O siya, sige, move on tayo sa ating third segment. Ito, ano muna, si Sheila LN, watching from Qatar. Pa-shoutout naman dyan, mga maka-BBM. Shoutout sa'yo, Sheila. Dumako tayo sa ating third segment. Ito naman, nasa supply ng tubig. Pag-usapan natin yan dahil mismo ang Pangulo po, si PBBM mismo, yung nag-inaugurate dito sa Angat Water Transmission Improvement Project Tunnel 5, number 5, mahaba-haba ito ka-coffee, no? Angat Water Transmission Improvement Project Tunnel number 5 na magsusupply po, paiigtingin po nito yung supply ng tubig sa Metro Manila at sa Mega Manila. Ibig sabihin, marami pa rin po kasing lugar dito sa Metro Manila, no, at Mega Manila, yung mga kalapit na probinsya, medyo nakukulangan po ng supply dahil po sa kakulangan ng facilities. Ito pong tunnel na ito, malaki po yung maiaambag dito, maitutulong nito para ma-stabilize o mas maging matatag po yung supply ng tubig para hindi nawawala-wala. No, itong bagong tunnel na ito ay magpapalakas po sa dekada na. Nagiging common kasi ito yung mga facilities natin na pabayaan for the longest time. Halimbawa, Angat Dam, napabayaan po yan. Salvador Bridge, napabayaan po yan. At ito na naman po, yung Umiray, Angat, Ipo, Lamesa System, napabayaan yan, dekada na rin po, hindi na po na-improve yan. At once na maging operational na, itong tunnel number 5 na ito, tataas po yung capacity nito mula sa 6 na bilyong litro at magiging 8 bilyong litro na po ng tubig bawat araw yung kaya nitong isupply sa Metro Manila at sa Mega Manila. Alam mo ka-copy, close sa puso ko yung Angat Dam saka Lamesa Dam. Dahil yung tatay ko, matagal na engineer ng MWSS. Kasi ang MWSS, kumukuha rin ng tubig dyan sa dalawang dam na yan. At madalas, nung bata ako, 70s kami, no, elementary pa lang ako, madalas kami mag-picnic dyan. Kaya masaya dyan dahil kakain ka, nakalubog yung paa mo eh. No? Mababa naman. Hanggang ngayon meron pa rin ba yan? Meron pa rin. Attraction pa rin siya. Meron pa rin nagpipiknik dyan, no, sa Lamesa Dam. Saka napakasaya. Yung part ng kabataan na hindi ko malilimutan dahil Hindi ba yun yung delikado na habang nagpipiknik ka, biglang bubulusok yung tubig? Hindi naman. Kasi kapag nag-a-announce. Pag magre-release, mag-a-announce. Control diyan. Control. Katulad ng Lamesa Dam, pag wala namang ulan, yung kumbaga yung dam, yung pinag-iipunan ng tubig, mas mababa kumpara sa pinaka. May reservoir kasi. Pero yun. Tapos kapag papuno, doon pa lang apaw. At ano yan kasi may program kami niya sa PTV, yung patubig sa bagong Pilipinas, no, yung mga dam. Halimbawa, may ini-expect sila na bagyo in 2 days time darating. So tinatansya nila yung babagsak na tubig o mukhang aangat tayo sa sobra, magbubukas sila ng gate, pagkakawalan nila yung tubig para hindi biglaan. Ang nangyayari kasi pag biglaan, syempre, nasusurprise yung mga communities, bigla na lang silang babahain. Sayang din kasi kapag nagre-release ka ng tubig. Correct. Mapupunta na sa sa mga rivers and seas. No? Tapon na yun. So dapat nga maiipon talaga yun. So kapag mali yung decision mo, nagsayang ka ng tubig. Di ba? Kawawa yung nangangailangan ng tubig. Kaya during yung rainy season, kailangan talaga makapag-ipon sila na mapuno nila yung reservoir. Lahat ng reservoir at saka yung dam mismo. Para kapag dumating yung tag-init, no, meron talaga maibibigay na tubig sa mga Ngayon ba nagkakaroon pa ba ng water shortage dito sa atin? Wala na kasi si BBM ng Wala ka na yung isang negosyo sa pamilya. Saka yung kulay na wala. Na-address na yun kasi pinutol yung agreement nire-review na yun kasi yan may mga probinsya or municipalities and cities na nagkakaproblema dahil ito yung mga pinapatakbo ng water company ng mga bilyar. Kaya nga nire-review yung kanilang mga kontrata kung dapat pa ba silang i-extend o dapat nang itigil ang kanilang serbisyo. Kasi tubig kumbaga basic necessity yan Dapat malakas tayo dyan Saka considering na napapaligiran tayo ng tubig. Ang buong bansa natin na papaligiran ng tubig. Bakit tayo magkakaroon ng shortage o pangit na tubig dito sa Pilipinas? Yung sa Dubai nga, wala silang tubig doon pero desierto maganda yung tubig nila ron. Mahal nga lang. Sa Middle East, kumukuha sila tubig sa dagat. Sa Red Sea. Di ba? Inaano nila yung alat. Galing, no?
eventually, kailangan kasi ma-fulfill natin yan. Parte yan ng Sustainable Development Goals natin. Pero sa Laguna de Bay, Commitment ginagamit natin na natin yung tubig na Laguna de Bay. Pinifilter na yun. Ngayon. At mabuti naman pala at tinutukan ni PBBM itong mga dam natin na ito na matagal na talagang nakakalimutan ng mga ibang presidente na baka may mga malalaki ng mga dapat ayusin niya. Buti naman inayos na. Ang nagiging system kasi, sa mga previous administrations, tinigil yung maintenance or pinapabayaan yung mga maintenance. Yung Angat Dam mismo lang Angat Dam 50 years na. Nung tinayo yan panahon ni Marcos, pinabayaan. Walang maintenance. So ngayon lang, nang naupo si PBBM, ngayon inaayos kasi na yan. kakopi. Magat Dam, I'm pertaining to Magat Dam. Kasi kakopi, after President Ferdinand Sr., no, hindi na ganun katindi magplano ang mga gobyerno. Correct. Samantalang itong tatay ni PBBM po, na ginagawa ngayon ni PBBM, kung magplano yan, short term, 5 years, 10 years, 15 years, up to 30 years. Ganyan rin ginagawa ni PBBM ngayon. Yun nga. Oo. Kasi Marcos siya. Oo. Gumagamit ng utak. At natural yung pagiging visionary. No? Yan yung Marcos. Tatak Marcos po yan. Na hindi ginagawa ng mga nakarang administrasyon. Oo. So yan, kung may tubig, meron din yung ano ba yan? Dumako naman tayo sa kuryente. Yan naman talaga ang focus ng ating presidente. Ito mga basic necessity, tubig, kuryente, at ito importante, clean energy. Ang ating presidente po, ang administrasyon na ito, tinututukan po yung innovative na mga paraan. Halimbawa po itong renewable energy lang po. Yan din po yung commitment, isa po yan sa pangako ng ating presidente. No? Binisita po ni Pangulong Bongbong Marcos itong Ningning 6.55 megawatt peak solar rooftop power facility sa Pasinaya Homes, dyan po sa Naik, Cavite. Ang kauna-unahan pong grid-connected utility-scale solar rooftop sa isang socialized housing community sa buong mundo. So Yam, ano ba ibig sabihin kapag sabing rooftop power facility? Ano ba yan, Yam? Palerista, yung mga bahay ng ginawa for socialized housing, yung mga bahay, yun ang nilagyan ng mga solar. Proyekto ba ng gobyerno yung bahay na yan? Proyekto ng gobyerno yan. Kaya nakakabilib, no? Napakaganda ng ginawa. No? Ibig sabihin, mura kuryente nila dyan kung may solar sila sa bubong. Hindi lang basta mura. Malinis pa, malinis. Hindi lang malinis. Yung sobrang production ng kanilang enerhiya, no? Pwede pa nilang ibato sa national grid para bilhin o ibenta ng Kikita pa grid. sila. Kikita pa sila. Grabe. Ang galing. Paano naisip ni PBBM at hindi naisip ni Duterte yan? Iba talaga itong ating Di ba? Pangulo. Kasi kung titignan nyo nga naman, instead, hindi, mayero pa rin naman siguro yun. Meron. Mayero, pero nilagyan ni PBBM ng solar para nga naman yung sikat ng araw ma-absorb lang solar at yun na magiging kuryente nung bahay na yun. Yung community na yun. Grabe, ang galing, no? At yung kikitain dyan, ano ba, kumita sila dyan. Yan ang gagamitin sa maintenance ng community kasi yan Rainbow lang yung nag-develop yan yung mga alam niyo yan, mga pabahay na makukulay, no? Sila yan. So yung kikitain nila dyan, kailangan natin ayusin yung mga bubong. Diba? Kailangan natin ayusin yung kalsada. Gamitin natin sa waste management yan. Pagawa tayo ng community. Yan, solar facilities, training programs para sa mga residente. Diyan nahuhugutin yan. Sa isang importanteng malaking bagay ito, alam niyo po kasi ang solar project is land incentive. No? Ibig sabihin, masyadong malaking lupa. Nangangailangan ng lupa. Ang ginagamit niyan. Kaya imbis na gumamit ng bagong lupa, na paglalagyan ng mga solar panels sa bubong nilagay. Correct. No? Kasi yung mga pabahay na yan or yung community na yan, walang use na sa bubong kasi hindi naman tataasan pa yan Doon pumasok yung katalinuhan ng ating administrasyon na ginamit na lang yung useless na bubong no? Para pagkakitaan, para makapag-produce ng enerhiya, para mapababa ang cost ng energy ng mga tao, at the same time makapagbenta pa at kumita pa. Grabe, panis si Digong dito, no? Wala, panis. Panis na panis. Idagdag ko pa yung mga irrigation system, solar powered na rin, di ba? Oo. Sa baba niyan, may mga tanim pa. So double purpose na yan. Nag-generate ng electricity, sa baba may mga tanim pa. Pakikinabangan ng mga magsasaka. Teka, naalala mo, guest natin si Secretary Larry doon nakaraan, yung project naman secretary, yung mga DOH hospitals, saka mga eskwelahan, no? Doon naman ilalagay sa rooftop nila yung mga solar panels. No? Napakaganda rin. No? Ganyan ang direksyon ng isang pamahalaan na talagang iniisip kung ano makakabuti sa ating mga mamamayan. Sabi ni Ate Ibero, bakit hindi na naisip ni Barcoleta para masabi niya na matupad daw? Promise at tukay. Oo nga. Itong effort sa renewable energy, isa kasi sa gusto ng administrasyon, di ba, yung energy mix natin, mapataas yung mga clean energy na generate natin. Ibig sabihin, mga renewable po yung ating gagamitin. Hindi lang tayo nakaasa lagi sa crudo.
Ginagamit nito ang umiiral na mga bubong, mga existing na po na bubong, yung paglalagyan ng mga solar panel natin. Kaya wala pong nasasayang na lupa, livelihood o farmland. Inaasahan pong makakabawas ng higit 6,233 metric tons ng carbon dioxide kada taon. Katumbas po yan ang pagtanggal ng halos 1,000 na sasakyan sa kalsada. Ganyan po yung contribution niya sa paglinis sa ating hangin. Nakamit po ng proyekto itong International Awards. Award-winning pala ito ng gold para sa ESG Integration Excellence at silver naman po para sa Sustainable Renewable Energy Initiative of the Year ng Asian Power Awards 2025. Napakagaling. Uy, grabe. Award-winning concept pala yan. Sana lahat ng proyekto ni PBBM gawin ng ganito para Malamang. para lahat ng titira ron ganadong wala nang bayad-bayad ng kuryente at gaya niya nakikita nyo. Yan sinasabi ko, ang lapat pa Ang laki nung nung community. Ito na yun sa Cavite. Ito na yun. Grabe ang dami Like Cavite na yan. Itong developer na yan, iba't ibang probinsya meron silang development yan? Sana gawin lahat kasi meron din yan dyan sa Teresa Rizal. Supposedly kasi kukuha ko ng unit. Alam mo ba kung magkano binabayad ng mga gumagamit ng renewable energy sa Ilocos Norte? Yung wind farm ni BBM na ginawa? Less than 200 lang. Ang binabayad ng kuryente. Ganun kababa. Kaya kapag yung mga tao dyan sa Naik Cavite at ma-experience sila yung ganun kababang bayaran ng kuryente, nako, marami talagang matutuwa. Grabe, parang gusto ko na ipaganyan yung bahay namin Actually, malaki tipid na. Medyo may kamahalan lang ngayon yung solar panels. Pero hindi katulad nung dati. Kasi nung dati, nag-umpisa pa lang yung technology na yun, mahal masyado Pero ngayon, nagmura na yung technology na yun, kaya marami na nag-a-apply. Nagtanong ako niyan, halimbawa, ang bill mo, 12,000 pesos per month, no? Ang initial capital mo na kailangan mo dyan, more or less, 300,000. Tapos dun sa 12, di ba, wala ka nang babayaran Pwede mo pang ipagamit sa iba yun kapag may sobra. Pwede ka maningil. Yun nga sinasabi ko yung sobra. Kaya yung solar project na yan, kinunik sa national grid para yung sobrang production nila ng energy, pwede na ibato sa national grid, babayaran sila ng national grid. Kumita pa sila. Grabe. Paano naisip ni PBBM yan, no? Paano niya naisip yan? Weak leader siya. Kaya nga, naisip niya. Sige, isa pa. Ito, dagdag na naman po. Serbisyo po para sa mga Indigenous Peoples Community. Ang ating presidente nagpunta po dyan sa Zamboanga City. Naku, malaking bagay po ito Pinangunahan po ni PBBM yung handog ng Pangulo. Actually, sa iba't ibang lugar ginagawa ito, tulong at serbisyo para sa IP communities dyan po sa Zamboanga City. Una po niyang binisita itong Sinunok Shoreline para sa turnover ng mga bangka at fishing accessories sa Maasin Fisherfolk Association. Alam niyo, BBM, pag napupunta lalo sa Zamboanga, may sa Visayas, punto ay mga tao nakikita mo may panirista. Tama, saya nila. Masaya. Kahit na nasakuna yung community, pag nakita sa BBM, masaya pa din correct. Sa gitna ito ng mga issue ang daming bashing, ang daming rally na ginagawa nila against the administration. Si PBBM, sige, focus lang tayo. Tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay ng serbisyo. Saan to? Sa Zamboanga. So hindi pala solid Duterte yung Mindanao? Hindi. Diba? Hindi pala solid Duterte. Hindi solid yan. Yun nga sinasabi ko. Sa social media, maingay kasi maraming trolls. Correct. No? Maingay talaga. Pero sa kanayunan, wala silang pakialam masyado sa ingay ng social media. Mas importante sa kanila yung kanilang kinabubuhay. Yung pagkain nila sa kanilang pamilya, yung pag-aaral ng kanilang mga anak, no? At yung kanilang daily needs, no? Kaya tumatama ating theory na ang ingay sa politika, ang ingay sa ating bansa ay nasa social media lang. Kasi isipin nyo kung yung sa Cebu nga di ba? Sinalantas sila nung bagyo ron. Pero nung nandun si PBBM, grabe. Halos nakalimutan nila ng ilang minuto yung kanila problema. Makalapit, makapagpapicture lang sila makita sa ating presidente. Ito, sige, isa pa. Dumako naman tayo dyan sa Maynila, sa San Lazaro. Alam niyo yung San Lazaro Residences dyan. Panibagong housing units na naman po ito, yung mga vertical housing units dyan po sa Maynila na pakikinabangan po ng mga kawani ng Maynila. Magandang bagay po ito at pinapurihan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang local government po ng Luzon ng Maynila, Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza, at ang kanyang hiling pamarisan po sila ng ibang mga local government units kasi maganda po yung style nito, no? Kapag ikaw ang sahod mo, government employee ka below salary grade 18, makakapag-avail ka po nitong housing units na yan, no? Inaasahan po na 382 pamilya po ang binubuo ng kawani ng gobyerno, health workers at mga residente po ng Maynila na walang sariling lupa. Magkakaroon na po sila dito sa San Lazaro
residences. Oh, yan. Ito yung sinabi ni PBBM na 3 buwan lang ginawa. Ayan, gaya na nakikita nyo sa picture. Hindi, sa Baseco naman to eh. Kasi marami yan eh. Baseco, condominium, may condominium sa dulo, condominium, yan yung kanilang style nila. Meron pa binondominium nga eh, di ba? Binondo, yan, binondominium. So, yung dyan sa Baseco, naghatid siya ng mga school supplies dyan. Sa Benigno, Aquino Junior Elementary School. Parang nalalagi yung pagsasama ni Isko, pati ni BBBM, parang may ibig sabihin yata. Balang araw, ano sa tingin mo dyan, Yam? Bising-bising ka dyan, Yam. May niluluto. Ano sa tingin mo dyan? Parang napapadala sa pagsasama ni BBM, pati ni Yorme, Oo nga eh. Parang merong niluluto sa 2028 Ano sa tingin nyo? Baka pwede naman i-share. Okay lang ba? Sabihin mo na nga si Yam. Alam mo, sa totoo lang, kung lalabas na winnable si Yorme, hindi ako magtataka eh. Oo. Saka considering na talagang si Yorme, pag pinag-usapan ng performance, pag pinag-usapan ng trabaho, talagang excellent eh. Alam mo si Yorme, kita kaagad natin unang mayor niya, talaga nagpasikat, talagang nagpakita ng sipag. Kasi yun talaga siya eh. Nagkataon na pagtakbo niyang presidente, ba't hindi yung kalaban niya na hindi niya kahit tibagin. Saka bagay talaga sa kanya maging executive. Pero sa tingin ko, Sara Yorme, Yorme ako matalino eh. Hindi, saka talaga merong talagang resibo ng performance. No? Straight mag-English si Yorme. Hindi gaya ni Sara, balubaloktot. Si Sara nung mayor naman, nagpapatakbo, hindi naman siya, kundi yung kanyang chief of staff eh. At puro PR lang ang ginagawa eh. May better option kay Sara Duterte. Definitely. Love for all. Kailan na magaganap itong Love for all? Sige, pakita lang natin ang schedule ng Love for all. Sa November 25, tapos na ito, wala pang bago schedule. Sa Bago City, Negros Occidental, naganap po dyan ang Love for All noong November 25, 2025 sa Manuel E. Y. Torres Memorial Coliseum and Cultural Center. At noong November 4, naganap naman po sa Tansa, Cavite. At ang ating First Lady, nitong Lunes lang po, pinasinayaan niya na po yung bagong renovate na naman na OFW Lounge dyan po sa NAIA Terminal 1. Ang ating First Lady mismo ang nagpasinaya dyan po sa NAIA. Totoo kaya comment nito ni Ateneng Verbo. Paano naging solid Duterte ang Mindanao? Sa Marawi pa lang, galit na sila kay Duterte dahil nawasak ang community nila doon. Correct. Dahil sa maling desisyon. Oo. Meron pa magandang comment kaganina, baba mo Alice. Wala na tayo. Wala na, tapos na. Basa tayo comment, yan. Mahaba-habang basa natin comment ng mga kababayan natin. Luchi Melchor, hello Las Piñas. Baguhin ang buhay ng mga nasa laylayan. Bigyan ng magandang bahay. Alisin ang mga squatter area. Ayan. Sana, no? Yung style kasi sa Maynila, no? Magtayo ng pabahay within the center. Wag yung malayong relocation site kasi walang trabaho doon. Babalik din sa sentro. Mamaya, basa pa tayo kami. Baba mo, Lex. Eliazar Valdez. Naku, todo sip-sip lang si Isko. Never forget nung kampanya kasama ni Isko, si Sara Kawatan. Ay, alam niyo po, pag sa politika, lalo pag nagkakampanya sa lugar niyo ang isang national leader. Hindi mo pwedeng pagtabuyan yan. Hindi mo pwedeng pagtabuyan, hindi mo pwedeng samahan. Ganun po yun. Ano lang po yun, courtesy lang yun. Wag niyong personalin masyado yung mga ganyang bagay. Salamat din po sa ating FL Lisa for Love for All. Buti pa si FL. May Silbi. Correct. Parang kulang yung comment Buti pa si FL Michael Silbi. Isara overpriced. Nung nakarang mga podcast, di ba? Pinatunayan natin yung isang linggong trabaho ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Isang taon. Tatlong taon. Tatlong taon na trabaho ni Sara. Isang linggo lang kay FL. Correct. Sige po, for President, sabi ni Mianora Zamora. May kanya-kanya naman ito. Pwede. Si Digong nagpulbos sa Marawi. Kasabwat ang mga teroristang galing mismo sa bunganga ni Baste Duterte. Pwede bang bibig lang? Baba. Angat. Basa tayo comment, Lex. Yes. Basa pa tayo ng comment. Malapit na matapos. Baba. Angat. Hindi na makontrol. Basa sa cellphone natin. Dito lang sa cellphone na lang. Sabi ni Cory Navarro, ganyan programa sa US, solar sa mga bubong. Siguro dito niya kinuha ang idea, libre paggawa. Actually, sa iba't ibang parte ng bansa, example ko nga doon sa China, napakamura ng kuryente. Halimbawa sa atin per kilowatt, papalo po ng 11 pesos, sa kanila 2 pesos lang. So, kaya mababa ang labor cost doon. So, malay mo, sabi ni Marcoleta, libre na. Shoutout kay yung mga kaibigan ko sa campaign ni Secretary Benar Abalos. Boss Mark,
si Angelo, si Attorney Don, kamusta po kayo? Tapos si Jason, yan. Tapos si Gibo, no? Saka sino po ba yung isa? Nakalimutan ko. Sa Jibet, no? Kamusta po kayo lahat? Shoutout din sa mga suki natin dyan sa Bukawi, ha? Huwag kayo mag-overprice dyan, lalo pag nandyan ako. Pag yung mga bata ko kasi, okay lang. Ino-overprice? Hindi naman. Kasi alam na nilang tao ko na eh. Paler, baka pwede ka. Shout out. Lalagyan natin sa spotlight si Paler. Paler, baka pwede ka naman mag-donate ng 2 sako bigas kay PNP sige, walang problema. Trooper Ryan Asurio. Walang problema. Basta okay lang rin. I-donate mo yung isang kwintas mo dun. Ako okay ako ron. Live tayo. Kasi kwintas nyo, naglalabasan eh. Alam nyo ba, nahawa lang ako rito kaya yung pagka-hepatitis eh. Nanilila sa mga gintuan eh. Kaya mga kabayan, saya na kwento. 7:31 na pala, grabe. Kunti na. Extend Patawa ka na yung tayo ating, sa... yung ating engineer sa Wait lang, i-shoutout ko muna yung mga na-meet ko. No? Yan. Diyan sa California, ang California Girls, of course, sa grupo nila, Ma'am Carclea, Ma'am Maris, Josie, Miss May, napakarami natin supporters dyan sa California. At marami pa po, Kuya Willie, hindi ko na mapapangalanan lahat. Maraming salamat po sa inyo sa pag-welcome sa akin. Maraming salamat sa mga fans namin dyan, ha? Sa Amerika. Sa lahat na rin ng OFW at mga ka-BBM natin dito. Magandang gabi po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa ating presidente. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa ika-29th episode. Ako po muli, si Palerista TV at ito yung 2 kasama ko magpapaalam. Mga ka-BBM, mga kayayam, kung hindi nyo pa ako napapalo, follow nyo po ako, Yayam Dizon. No? Hindi ko naman siguro kailangan maging injured pa para i-follow nyo ako, please. Ayaw mo maging po, no? Ako rin po, maraming salamat po sa mga sumusuporta. 219,000 na po tayo sa Facebook. Umaangat na po tayo, no? At 471,000 tayo sa YouTube. Thank you mga hindi pa naka-follow, naka-subscribe. Alam nyo na, ha? Gusto natin pasalamatan ang Bagong Pilipinas Studios lagi, no? Nagpapagwapo sa atin. Maganda yung asing facilities. And of course, para sa ating mga executive producers, si 31 Million Movement, si Alex Catalan at si Mark Ian Everyday. Laging malaman yung ating discussion. I-follow nyo po kami lahat, ha? Ka-Coffee, Palerista TV, Yayam Dizon, Mark Ian Everyday, 31 Million Movement at Bagong Pilipinas Studios. Follow nyo po lahat. At malapit ng Christmas party namin, ha? Baka naman. Saan ipapadala ang lechon? May Christmas party kami, no? Dito sa studio, sa Salamat PBB Podcast, December 10. Anong sabi mo? Baka may mga ipapadala dyan.